pakiramdam nyo ngayon, una-una, doon po sa balita na papaalisin na ho sa ospital ang dating Pangulong Gloria Arroyo? Well, ako, kung iambing doon sa nangyari sa akin, ako, inaresto ko nun. May kita 3,000 pulis dito sa aking bahay at dinila ako agad sa Camp Crame. At hinawa ko ng magsa, tapos pinasok ako sa karcel. At doon matagal ako, 3-4 na araw ko sa Camp Crame, tapos dinala ko doon sa Santa Rosa, sa concentration camp ng military doon. Dala-dalawang barbed wire lahat, nakapaikot. So matagal ako doon, tapos hanggang nalipat ako sa Veterans Hospital. So, ang akin, siguro naman, dapat i-apply pareho, di ba? Siya nag-house arrest, pero ako naman hindi nag-house arrest. Tagal ako, tapos makatapos ko sa veterans, nilagay pa ako doon sa Camp Crame, Camp Kapimpin. So after 4 years, nakala ko na dala doon sa rest house sa Tanay. Pero hindi sa bahay. So, malayo rin. So, ang iniisip ko lang, bakit naman mag-a-apply sila ng sa bahay, sa house arrest. Hindi naman patas yata ang batas. Kailangan sila applies equally to everybody, di ba? Opo. Yun ang akin lang damdamin. Pero kayo po ba noon, Mr. President, humiling ng house arrest? Humiling ako, pero hindi naman ako pinakinggan. Ang ginawa pa nga, pinasok pa ako doon sa karcel. Makita niyo naman, nasa videotape. Kami dalawang mag-ama ni Tingkoy. Sinulong kami sa Reyes. Yun, at mga 3 araw, 4 araw. Tapos nilipat ako sa Santa Rosa na parang karcel din dahil naka-barbed wire na 2 paikot na barbed wire yung malayo, madilim. Doon paggabi, walang kailaw-ilaw. Humingi ako ng kahit na house arrest, hindi ako binigyan. Sa abogado ko, tapos nung mga ilang linggo, nilipat na ako sa Veterans Hospital. Yun ang tapos nga, kung veterans, nilagay ako sa Camp Kapimpin. Ganun ang nangyari sa akin. Okay. Talagang inaresto ko parang kriminal dito sa bahay namin. May kita 3,000 pulis, inakyat pa dito sa mga bakod. Inakyat, pinaikutan itong bahay ko. Ang chief of police na si Larry Mendoza, siya ang kumuha sa akin dito sa bahay. So, hindi ko makakalimutan yun. Tapos kami dalawang mag-ama, minagsiya, tapos pinasok kami sa karcel. Oho. Ikinukwento nga ho nitong nakaraan lang ng naging abogado nyo rin noon, si Attorney Jose Flaminiano, yung naging pagtrato sa inyo ng mga pulis noon na umaresto sa inyo. Malayong-malayo daw, Mr. President, sa mga pulis na nag-serve ng arrest warrant ngayon ay kay dating Pangulong GMA dyan sa St. Luke's Medical Center. Puno-puno itong paikot ng bahay ko, tataanan ko. Puro pulis, paikot, 3,000 mahigit. Tapos dito sa loob ng bahay ko, puno-puno rin. Ang pulis. So tama po ba yung pagkaintindi namin, Mr. President, kung kayo po ang tatanungin, maikulong muna ang dating Pangulong Gloria Arroyo kahit saan mang nararapat, kung saan po iuutos ng husgado, at saka na lamang po pag-isipan yung pong house arrest na kanila pong iginigit ngayon? Sa aking pananaw, ganun naman. Bilang babae naman siya, siguro kahit na sa isang government hospital man lang. Meron pong inihahanda ang Southern Police District. May iniredy na pong lugar doon na may picture nga nitong mga nakakaraan. May sala, may kusina. Sa tingin nyo, pwede na ron? Hindi na maituturing na special treatment kapag doon siya dinala? Well, sa ganang akin, dahil ako naman lalaki, di ba? Ngayon, bigyan natin ng konting kaluwa sa government hospital, kumukha ng Veterans Hospital o Biluna Hospital.
government hospital, palagi ko bilang babae, nakakaawa naman kung Mm-mm. kung doon nilalagay sa napakahirap din. Nadala rin ako nung nagkakagulo yun sa dinala rin ako sa Camp Aguinaldo, yung sa CIS doon. Talagang napakainit. Talagang yan rin for temporary, overnight. Opo. So, ang ibig niyo pong sabihin, Mr. President, pwedeng i-consider yung V-Luna or ano pa yung isang nabanggit niyo kanina? Veterans Hospital. Veterans Hospital. Mm. Pwede na po yun. Pwede na yan dahil babae naman siya. Aha. Kawa naman. Kaya ako naman lalaki ko, kaya okay lang sa akin yung Opo. pero mabigat lang nga nun, parang tinyato talagang isang kriminal talaga na. Opo. Behind bars ako, nilagay ako talaga sa karsel. Opo. Well, mabuti po sa... Huwag namang gawin sana sa kanya, babae naman siya. Opo, mabuti po sa inyo na po nang galing yun, Mr. President, na naaawa kayo sa kanya. Naawa ko Opo. dahil walang naawa sa kanya. Ang buhay ito. Kaya naawa naman ako sa kanya. Oo nga po. Pinag-uusapan nga po namin ni Jerry kanina, mga nakarang araw ang dating Pangulong Marcos, may mga loyalista. Kayo po, talaga namang ang masa hindi kayo iniwan. Nag-EDSA 3 pa nga po hanggang sa ngayon. At katunayan, itong nakarang eleksyon, kayo po muntik pa makasilat, eka nga Ang pinakamaganda na, Anthony Jerry, nung ako'y nakakulong, nanalo si Dr. Aloy at si Jinggoy na bilang senador. Oo nga. Opo. Doon lamang makikita natin na hindi ako iniiwanan ng tao. Opo. Ito nga po yung tatanong namin sa inyo. Kayo po ba, ano ang nakikita niyong dahilan? Bakit po ang mga tao ganito na lang ang lupit? Nagsasurvey po kami dito sa telebisyon. Ang tanong nakakaramdam ba kayo ng pag-aawa sa dating Pangulong Gloria Arroyo sa nangyayari sa kanya? Aba overwhelming po yung majority na nagsasabing hindi. Ako naman naaawa sa kanya dahil sa wala nang naaawa sa kanya. Mm-mm. Kaya yung naaawa ko dahil walang naaawa sa kanya.